Magandang hapon po sa inyo mga sir. Ito po muli si Sir Egoy at ang Kababayan TV. Ayan. Sa mga hindi po nakakilala po sa akin, yan, pa-subscribe naman po, pa-like at pa-share na lang po ng ating mga pinag-uusapan po rito. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay yung tungkol sa tinatawag nating tawag doon, SIM card registration. Yung mga QR code, di ba? Tapos yung tinatawag nating national ID. Ano kaya magiging epekto niyan sa Pilipinas, no? Yung mga pinupursiging may sagawa, no? Dito sa mga darating na mga panahon. So, meron tayong nahagilap na impormasyon o mga ilang detalye tungkol sa mga nabanggit ko kanina, yung SIM registration card, tapos yung QR code at saka yung national ID natin na hanggang ngayon, di ba naibibigay sa atin. Pero yung sa akin po nakuha ko na naman, no? So kung tiningnan ko yung ID ko, ang ganda ng itsura ng ID, talagang pang ano siya, no? Pang nationwide, kahit saan mo dalhin, pwede mo siyang pagmalaki dahil parang kumpleto yung laman nung ano. Pero ang tanong, ano ang epekto sa atin nun? Sa mga Pilipino, sa mga gagamit nun. So dito po, kung mapapansin niyo sa video makukuha ko dito, pinapaliwanag niya kung ano ang ibubunga ng mga bagay na nabanggit ko sa inyo. Di nyo ba napapansin sa ilang mga araw at pakinggan nyo sa mga balita, kung kailan tayo ay nagmamadaling mag-register ng ating mga SIM card, sandamakmak naman to mga scammer na gumagawa ng ano, di ba? Kung kailan tayo nagpa-register ng ating SIM, kung saan ay lalong dumami ata yung mga scammer, no? Diyan sa bangko, sa GCash, lalo na yung GCash, di ba? Pansin nyo ba kung saan napunta yung pera ng mga taga GCash, di ba? Akala ko ba pag nagpa-register ka na sa SIM, sa registration mo, sa SIM registration mo, mababawasan yung mga scammer. Parang nakapasok din nata yung mga scammer, no? At nakalikot yung mga ano natin, no? Yung mga importante nating mga bagay na dapat tayo lang may hawak, pero sila napapakialaman nila. Pero mo nadadala pa nila kung saan sa mga bangko, nakarating pa ng hindi ko na sasabihin ko anong bangko, baka sumikat yung bangko. So yung mga ganun, di ba? Pera mo yun Pero bakit may ibang taong gumagamit at nadadala niya kung saan-saan? O di ba? Samantalang nandito na tayo, papasok na tayo sa tinatawag nating SIM registration card natin, no? Ibig sabihin, kumbaga makikilala at makikita na kung sino-sino yung mga gumagawa na hindi maganda, pero parang dumadami pa ata sila, di ba? Pero mas maganda kung mapapakinggan nyo itong nakuha natin video at yung epekto nung tinatawag nating mga QR code na yan, national ID at saka yung SIM registration card. Ano po ang magiging epekto sa mga Pilipino sa mga darating na panahon? Nako, ang target po daw nito ay yung mismong mga ordinaryong tao na kailangan ng programa na to, no? Nitong mga binabanggit natin, no? Yung mga QR code, kayo ang target nito. Lalo na yung mga maliliit na negosyante. Kasi nasa inyo ang pera. So, tingnan po natin. Pakinggan po natin. Ayan, para at least kahit papaano, mag-ingat din po kayo. Okay? Ayan, sige po. So, mag-ingat po kayo. Yun ang number one na ano ngayon. Rampant, ang dami. Mula nang nagkaroon itong registration ng SIM, ang daming nawawalan. Maraming nangyayari dyan sa Pilipinas. Nawindang ako. Akala ko ba mauna kami dito? Kayo pala ang mauna dyan. Cashless society. But anyway, it's a plan. But our government is working hard na mapabilis itong transition ng cashless society. Malalaman niyo kung bakit. Andiyan na mga ka-curious, minamadali na yung pagbayad mga ka-curious ng QR code. Andiyan na sa mainstream news. Sabi ko na nga they're working, the Land Bank has since pinamabilis ang pag-adapt ng QR code payments para sa public markets. So uunahin ang mga common people, yung mga nasa laylayan. Okay?
uunahin. Mga ka-curious, nakaano po tayo ngayon, nakatutok po tayo sa Pilipinas, kaya ngayon pa lang i-share natin, pag-uusapan natin yung QR code, yung SIM card registration ninyo. Ibabalita natin yan mga ka-curious base sa ano ang nangyayari. Then, mag-decide po kayo. Mag-decide po kayo. Kaya ako sinabi kahapon, yun ang aking personal take sa mga nangyayari. Dahil bakit? Itong mangyayari ngayon na pinapabilis na nila ang ipagpapatupad ng cashless society. Pag nalaman ng bawat isang tao sa mundo ang plano nila na pwede na nilang kontrolin ang pera natin, palagay nyo ba hindi magwawala yung mga tao sa buong mundo? Mawiwin lang sila, lalabas ang tao. Yung katulad na pinakita ko sa inyo, sa ibang bansa na sinusunog na yung may-ari ng yung mga head ng mga bangko, nagwawala sila. Pag nalaman nila na unti-unti wala na silang nakukuha doon sa sa kanilang mga pera, isasara na yung aming mga dito, ang daming sinasara ng mga branches. Alam niyo po ba, kung alam ng tao, ng common tao, ang reason, hindi yan mag-alma, tanggalin lang yung mga pera nila, wala silang alam. Ang sinasabi lang kasi nila, kasi kailangan na natin isara kasi kulang na ng puro na online, bla bla bla, hindi na natin ang maraming hindi alam ng common people bakit isinasara nila yung mga branches ng mga bangko. And it's okay. It's okay for the people. As long as meron pa silang nakukuha. Okay, doon sa mga sa cash machine. Ang problema, pati cash machine, binabawasan na rin. Sinasara na rin nila. Dito sa England, marami ng cash machines ang isinasara. Kasi paunti-unti yan. Bakit? Kaya nga sabi ko sa inyo, posible na itong mga ginagawa nilang eksena para malayo ang atensyon natin. Ito na, bakit? Kaya nagkakasunod-sunod mga ka-curious. Tingnan nyo, ito ang headline. Kaya nga sabi ko tutukan nyo dahil sa Pilipinas ito. Ayan, pakinggan nyo ha. GMA, ang nagbalita nito, GMA News Online. DS, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor says, Philippines will be coinless society by 2020. So, less than 2 years na lang po ito mga ka-curious. So, ang ibig sabihin nito mga ka-curious, this was ilang weeks na itong report. Pero tingnan nyo mga ka-curious, nandito na sa Pilipinas. Ang hindi pa nakakaalam sa inyo, ito na po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsabi na sila na wala na tayong coin by 2025. So what does it mean? Unti-unti na yan. Ngayon, mga panahon na ito, kaya nga minamadali. Okay? So wala na tayong coin. Hindi na tayo gagamit ng coin at pagkatapos na ng coin, yung bill na. Okay? Okay. So sabi dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, by 2025, the Philippines is expected to be coinless society as small transactions would then be done by quick response QR code, which will be available through the National Identification System. Base sa identification system, yung QR code, ibabase doon sa ID ninyo. Naalala ninyo mga ka-curious. Kasi sabi ko nga, way back, matagal na i-integrate nila. Ay, yung dila ko, yung waray, na-integrate to. Yung pagkawaray ko, mga ka-curious, pagpasensyahan nyo na at lalabas kahit anong pigil mo. Mga ka-curious, yung pagsali nila sa ating ID, ilalagay na po lahat yan. Naalala nyo yung nagpupunta sa mga bahay-bahay. Tinatanong kung may mga property kayo, may mga lupain. Di ba nag-testify kayo? May mga lupain ba kayo? May mga bahay? Ang sabi pa nga nung isa, kung may ilan ang laptop ninyo, ang gadget sa bahay. Pag-aari nyo ba yung bahay? Meron ba kayong mga garden? Meron ba kayong mga kung ano-ano?
Ano ang trabaho mo? Ilan ang anak mo? Saan ka nagtatrabaho? Because they have to know you. Everything about you. Ano ang source ng kita mo? Mayaman ka ba? Mahirap ka ba? Saan ang income mo? And they will put them together to have a profiling of you. Kilala ka na. Bakit? Tingnan mo ito, oh. Maliwanag po ba yan? Para maliwanag, maintindihan nyo. Ang sabi ng balita, itong QR code, mga ka-curious, available, it will be available sa pamamagitan ng inyong national ID. So, yung profile mo ay mahirap to, ay walang trabaho ito, ay nagtatrabaho ito sa malaking company, may kita ito. Kita niyo mga ka-curious, diretsyo. That's why magtaka ka, ito na yung sinasabi natin, kailangan nyo ng national ID. Kung hanggat maaari, parang itong national ID, parang turok yan. Parang QR, parang SIM card yon. Panakot sa inyo yon. Pag-control sa inyo yon. Yung QR code, naku, matanggal na naman tayo nito. Mag-enjoy tayo habang nandito pa tayo, mga ka-curious, kasi yung isang video ko na-flag down, yung isang video. So ito, mga ka-curious. Anyway, nandito naman, oh, ulitin ko, yung small transaction would then be done by quick response QR codes which will be available through the National Identification System. Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno said, so, alam niyo na, i-attach dito sa QR code ninyo yung inyong ID. Kita nyo? So, ito, sunod-sunod, magkakakonect ang Land Bank. Basahin natin ang balita. So, tingnan mo ha, ito ang balita. Bago lang po ito, April 10. So, ilang araw pa lang ito, mainit-init pa. April 10, April 13 ata ngayon. So, very recent na balita. Land Bank hastens or pinapabilis ang pag-adapt ng QR code payments in public markets. Pinapabilis nila ang pag-adapt ng mga pagbayad sa mga public markets. So, hindi nila tinatarget ang mayayaman. Tinatarget nila ang mga tao na makontrol una. Okay? Alam niyo po ba yan? So, di ba may nagtatanong sa atin, ma'am, paano yung mga mahihirap? Kaya wala naman mga bank account. Magandang tanong yan. Ma'am, paano yung mga mahihirap na paano sila magkakaroon ng wala naman silang bank account, wala naman silang pera sa bangko, paano yun? Paano sila makakapili, di ba? It's a good question. And now, this is now the reason. This is now what we are doing. What they are going to do. Ma'am Cristina Hernandez, Ma'am Crisel, I missed you. Ipakishare nyo. Ma'am Kadits, Ma'am Giselle, hello po. Ang sabi ng Land Bank, okay, the Land Bank of the Philippines is working to accelerate. So, they are working na mapadali ang pag-adapt ng cashless payments in public markets by providing, tandaan nyo para ma-explain nyo sa mga kilala nyo, so they will provide you kayong mga vendors, yung mga nagbebenta sa palengke, mga consumers, yung mga customer na mga bumibili sa palengke, mga consumers, at yung mga local transport driver, yung mga nagde-deliver, of course, yung mga nagde-deliver ng goods, yung mga drivers, yung mga namimili, at yung mga nagbebenta, sila ang unang target. Okay? Ang gagawin nila, mga ka-curious, bibigyan sila ng, ipupush sila na magkaroon sila ng bank accounts na they are capable
para mag-send at mag-receive ng mga funds sa pamamagitan ng Quick Response Code. Wow! Ayan na. So, pipilitin kayo na mag-open. Ito, pakishare nyo sa mga vendors, sa mga nagtitinda sa palengke. At tayong lahat, kasi bumibili tayo sa palengke, di ba? So, we will be provided ng bank accounts wherein we could easily or quickly pay and receive payments. Tayo, babayad tayo, tapos yung mga nagbebenta, makareceive sila. Okay? So, ng pera sa pamamagitan ng quick response or QR code. Naalala ko tuloy, yung mga natutulog pa rin dyan, sana gumising na po kayo. Tingnan mo, yung QR code nyo, ginagamit na. Alo, walang kinalaman yan sa tuklaw, yung QR code. Nakikita nyo na kung how QR code is used to control, to know you. Ay, Diyos ko, sana, ano pa ba yung mga conspiracy theorist ngayon? Ano pa ba ang gumising na po kayo, nangingilay na yung aking kamay, nangingilay na, nangangalay. So, uunahin kayo mag-o-open. Aywan ko kung ano, ito mga kakoyos, this is in support of the Paling QR PH Plus. Ang programa nila is, ulitin ko ha, Paling QR, palengke siguro yun, Paling QR PH Plus, initiative of the Bangko Sentral ng Pilipinas and the Department of the Interior and Local Government or DILG. So nag-team up dito ang Bangko Sentral at DILG, okay? Designed to institutionalize the use of digital payments in public markets, local transportation, particularly. So, panawagan sa mga tricycle drivers, directed po ito sa inyo kasi nakalagay particularly sa mga tricycles and other business establishments. See? The Land Bank joined the Bangko Sentral of Pilipinas and DILG in making daily transactions in public markets and small transport utilities seamless and more convenient. Yun lagi talaga. Kailangan convenient. Tapos ang mga Pilipino naman kasi, oy, high-tech na, tuwang-tuwa sila. Oh my God. So, ayan na, mga curious. They also encourages ordinary Filipinos to open a bank account and avail of the financial services. Wow! In pursuit of inclusive growth and development. So, ayan na mga ka-curious. I-encourage na kayo na mag-open ng account. Antayin nyo na yan. Kasi ang susunod yan, kayo na mga vendors, ipupush kayo. Pag hindi kayo mag-open ng bank account, tatanggalan kayo ng lisensya. Of course, makuku-earns kayo. At ang tandaan nyo, ang sasabihin yan, para sa pagtulong yan, sasabihin yan, oh sige, hindi ka makaka-receive ng tulong sa gobyerno. Kasi magbibigay yan ng insentiba, magbibigay yan ng parang turok yan. O sige, magpaturo ka, bigyan kita ng ice cream. O sige, magpaturo ka, bigyan kita ng isang sakong bigas ng 500 pesos. Magpaturo ka para may lottery, pwede ka manalo ng bahay at lupa. Lahat gagawin yan. They will be spending billions. Parang negosyo yan. Kailangan nilang i-promote yung publicity. Lahat ng mga malalaking business nagbabayad yan ng millions para ma-publicize yung kanilang produkto. It's the same. They're selling product. Para ma-coerce kayo, yung produkto nila is kumuha ka ng bank account. Mag-open ka ng bank account. So ayan po mga sir, so medyo puputulin po muna natin kasi medyo mahaba-haba yung kwento ni Madam, no? So susunod na araw, paparinig po natin yung mga bagay na kinukwento niya tungkol dito sa mga pwedeng mangyari o epekto ng paggamit ng mga QR code, national ID natin at yung SIM card registration na tinatawag natin. So nabanggit niya na yung ilang detalye, no? So huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ating YouTube channels at sa ating pages. Andyan po ang Sir Egoy TV at ang Kababayan TV. Hanggang sa muli,
Paalam po sa lahat.